Gagawin ng computerized ang mga dokumento at transaksyon ng Bureau of Customs. Inaasahang mapapabilis nito ang ilang proseso gaya ng pagpapadala ng impormasyon ng mga shipping line at importer at pagpo-profile sa mga smuggler. Marami naman ang umaasang mapapabilis din ito ang pagproseso sa balikbayan boxes. Live mula sa Quezon City, may report si Mav Gonzalez. Mav? Jessica, magiging paperless na nga ang Bureau of Customs para raw maging mas mabilis at malinis ang kanilang mga transaksyon. Mababawasan na raw ang bayarin at paghihintay ng mga dumadaan sa proseso ng Bureau of Customs. Unti-unti na kasing magiging paperless ang mga transaksyon ng ahensya. Ibig sabihin, magiging computerized na ang mga dokumento. Maraming process ngayon manual. So when it's manual, we can see everything. Pwede mawala yung papel. So when it's online, it makes the process transparent. Slowly, we've been trying to simplify the processes and reduce the cost. Para mas maging transparent, ibabahagi ng BOC ang electronic information sa ibang government agencies gaya ng Bureau of Internal Revenue, Philippine Statistics Authority, National Economic and Development Authority at Commission on Audit. May backup din ng lahat ng datos ng BOC sa DOST para masigurong masosolusyonan kung ano man ang glitch na magkakaroon ng sistema at para maging tamper-proof ito. Nasa 70% ng mga papeles na sinasubmit natin sa BOC ang magiging electronic. Kaya ang dating babayaran mong 1,000 pesos para sa shipping documents, magiging 300 pesos na lang ngayon. Kung susumahin sa isang taon daw, 100 bilyong piso ang matitipid dito. Sa mga susunod na buwan, pwede na rin ang advance submission ng impormasyon mula sa shipping lines, forwarders at importers. Mapapadali raw nito ang pagpo-profile ng BOC kung alin ang lehitimong kumpanya at alin ang smugglers. Pwede na mag-advance clearance. Tapos na yung proseso sa amin, hindi pa dumarating yung kargamento. So pagdating ng barko, labas na lang siya. The benefit is it's lesser cost for the community dahil automation siya. Less instances of corruption. And third, yung smuggling ma-reduce din, resulting in advance clearance of goods for legitimate companies. Samantala, doble kayod ang BOC dahil manual pa ang processing ng balikbayan boxes. Ang daming containers na marating, ang kasama doon yung mga containers na mga... Usually kasi pag Bermas, nagdumodoble yung sa mga balikbayan boxes. So nakatuto kami na hindi magkaroon ng congestion. Ang publiko, umaasang bibilis ang proseso sa BOC pag naging paperless na. Galo kayo nag-ayos sa loob? Ngayon, medyo pangalawang araw na. Pero alam ko pagka mabilis na yan, pagka paperless na talaga. Parang ano lang yan, dinadry run pa lang yan. Hindi pa naman sigurado yata na effective ka agad kasi maraming mawawalan ng trabaho. Pero may ilang may agam-agam pa rin. Bumilis na lang yung yung processing. Pero sabihin yung yung mga corruption, hindi maalis. Jessica, sa ngayon nga nagsimula na yung 70% na paperless yung BOC at sa susunod na taon, yung target daw nila ay full automation na ng BOC at ang target nga raw nila within 4 hours, marerelease na anumang cargo ang meron ka. Jessica? Mav, pag paperless na, yung papeles, kasi dyan naman, di ba, bago i-release, doon naghihingi ng lagay o yung tinatawag nila, anong tawag nila sa customs, tara. Pero yung mga manghihingi, nandun pa rin eh. Di ba? Gagawa ang speculation at I'm sure ang suspicion gagawa pa rin yung mga kawatan na yan ng paraan para makapanghingi ng lagay. Jessica, ang sinasabi kasi ng BOC, ang mangyayari raw rito ay yung mga payments natin ay through banks na. At ang sinasabi nga nila, kapag kasi nagkakaroon ng mga face-to-face na interaction, itong mga forwarders natin, shipping lines, pati na rin importers, pati na rin yung mga tauhan ng BOC, doon nagkakaroon nga ng chance para magkaroon ng lagayan. Pero kung ang gagawin natin ay computerized na lahat, through banks lahat ng payments, at tapos lahat pa ay napaka-transparent dahil pati yung ibang government agencies makikita ito, umaasa yung BOC na makakurb na talaga itong corruption within the agency, Jessica? Oo, kasi yung mga balitang natatanggap natin, kahit yung mga nagbubukas lang ng gate o yung mga magbubukas lang ng mga container van minsan, nanghihingi pa yun ng lagay. Oo nga, Jessica. Kaya ngayon ang gusto rin ng BOC, lalo na para dito sa mga talagang malalaking kumpanya ng mga shipping lines, pati na rin yung importers, ang gusto nila ay magkaroon nga nitong advance na clearance sa kanila para pagdating dito ng cargo, wala nang chance na parang magkaroon pa ng face-to-face interaction o magkaroon pa ng
talagang harapan na makikita nitong mga shipping lines natin, itong mga customs officers natin. Ang mangyayari dyan, pagdating dito, labas na kaagad ng port itong mga cargo na inaasahan natin. And at the same time, yung sinasabi nga nila, no, na talagang syempre, within the agency itself, sinasabihan din naman yung mga tao na, iwasan natin yung red tape, sumunod tayo sa patakaran. Kaya nga itong mga bagong rules na ipapatupad daw ng BOC ay magpapadala na sila noong mga kopya nitong mga bagong rules doon sa mga post offices, pati na rin sa iba pang pwedeng pagdalan nitong cargo para daw alam nung lahat ng tao kung ano talaga yung dapat nilang sundin, Jessica. Sana nga ganun ang mangyari. In the meantime, nag-apologize na ang customs, si Commissioner Lina dun sa patakaran sa balikbayan boxes. Ang sabi niya noon, magre-release sila ng guidelines para sa balikbayan boxes. Meron na ba, Mav? Jessica, yung pinakahuling nilabas ni Commissioner Lina nito na BOC guidelines natin para sa balikbayan boxes ay nilabas last week pa. So nakalagay nga dito na wala nang magkakaroon ng random inspection para dun sa balikbayan boxes natin. Ang mangyayari na lang ay dadaan ito sa x-ray machines at kukuha nga raw sila ng canine dogs para maging sniffers nitong mga balikbayan boxes na ito. At kung meron lang talaga ang makita sila na suspicious na mga cargo, yun daw yung dadaan nga dun sa manual and physical inspection. Pero itong manual and physical inspection ay pwede lang daw gawin sa harap ng isang tao from the shipping line, from the person na pinadala nito at saka isang representative ng OWA. Pero yun nga, sinasabi nga ng BOC, ang iniiwasan talaga nila ay yung magkaroon nga ng mga instances na may discretion yung BOC officers dahil yun daw, doon nang gagaling itong mga instances of corruption. Kaya ang gusto nila sa hinaharap, siguro daw by next year, mapapatupad na ito fully, na pati yung mga balikbayan boxes natin, pagdating dito ay hindi na dadaan sa manual inspections at ang mangyayari nilang daw dyan, lahat pa rin fully automated, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Mav Gonzalez.